Victor Wembanyama, napabilang na kina LeBron James at Kevin Durant. Joel Embiid, kinontra itong si James Harden. At isabay na rin natin ang balita patungkol sa injury ng mga player ng Lakers. Ginulat ng Spurs ang Phoenix Suns mga amigo sa napakainit na shooting sa first quarter. Lalo na itong si Devin Vassell na may 11 points at 3 3-pointer na hindi man lang nagmintis. Si Wemby ay nag-ambag naman ng 7 points samantalang si Cedi Osman na hindi rin nagmintis ang 2 3-pointer na binitawan. Kaya naman, nagkaroon sila ng 39 points samantalang 20 points lamang para sa Phoenix Suns at tanging si Kevin Durant ang tumitikada na may 11 points. Gumawa dito ng 8 3-pointers ang San Antonio Spurs at isa lamang sa Phoenix Suns. Kaya grabe, lobo agad ang kalamangan ng Spurs. Sa second quarter, si Wemby at Devin Booker ang nagkakasagutan pero hindi pa rin talaga magawang maibaba ang kalamangan. Sa third quarter, nag-init na itong si Devin Booker at tumutulong pa si Kevin Durant. Hanggang sa fourth quarter ay nagpatuloy ang napakainit na shooting ni Devin Booker. Kaya naman, naitabla nila ang score sa 116. Subalit gumanti ang San Antonio Spurs at nagkaroon ng 12-0 run kasama na ang 10 points na nanggaling kay Victor Wembanyama. Gumawa siya ng career high 38 points, 10 rebounds at 2 blocks. Dahil dyan ay napabilang na siya kay Kevin Durant at LeBron James bilang pangatlong teenager na gumawa ng at least 35 points, 10 rebounds at 2 blocks sa isang laro. Kinumpara dati ni Shaquille O'Neal itong si Wemby kay Bol Bol na unang NBA player na may tangkad na 7 foot 4 inches at may tira sa labas. Pero mas consistent daw si Wemby mga amigo. Kaso bakit kaya lagi naka-DNP etong si Bol Bol? Sayang naman, maganda rin sana panoorin ang kanilang match-up ni Wemby. Si James Harden ay nagsalita na sa media at binanatan nito ang dating team na Sixers sa maling paggamit sa kanya. Ayon kay Harden, tinali siya nito, kumbaga pinigilan. Ang mga tao daw na nakakilala sa kanya ay naniniwala sa kanyang sinasabi. Hindi siya isang system player kundi siya ang system. Kinul out niya ang Sixers sa paglimita sa kanyang offensive game dahil mas ginawa siyang facilitator kaysa scorer. Malayo ang naging production ni Harden kaysa noong nasa Houston Rockets pa siya. Patay tayo dyan mga amigo. What if hindi niya rin magustuhan ang pinapagawa sa kanya ni Coach Ty Lue? Malamang sa alamang, ang bawat coach ay mayroong sistema para mag-complement ang kanyang mga player. Pinabulaan na naman ni Joel Embiid ang mga sinabi ni James Harden at sa kanyang palagay ay okay naman si James Harden para sa kanila. Baka yun lang daw ang kanyang pakiramdam sa kanilang coaching staff. Pero para kay Embiid, binibigay daw nila ang bola kay Harden dahil talagang magaling siya at pinapayagan nila itong maglaro kung ano ang kanyang gusto. So kung gusto niya maging scorer, pwedeng maging point guard talaga itong si Russell Westbrook. Kaso ang problema, magiging maliit ang lineup ng Clippers. Ayon kay Gilbert Arenas, ang dahilan kung bakit hindi nag-click si LeBron James at Westbrook sa Lakers dahil pareho sila ng gustong gawin. Yun nga ang maglaro bilang isang point guard, yung mag-drive and then i-kick yung ball sa open na ka-teammate. Nagkasama na dati itong si Westbrook at si James Harden sa Houston Rockets at after ng isang season ay nag-request sila pareho ng trade. Samantala, hindi naman magandang balita para sa Lakers dahil si Gabe Vincent ayon sa report ay out ng at least 2 weeks dahil sa left knee injury. Ayon kay Darvin Ham, matapos ang panalo nila kontra Orlando Magic ay nakaramdam si Gabe Vincent ng pamamaga sa kanyang kaliwang tuhod. Hindi lang si Gabe Vincent mga amigo, maging si Jared Vanderbilt ay hindi pa rin makakabalik dahil i-re-evaluate pa siya after 2 weeks at si Rui Hachimura ay malabo rin na makapaglaro. Ang kagandahan lang ay nag-step up nga itong si Max Christie at Cam Reddish sa naging laban nila kontra Los Angeles Clippers at sana
sa mga susunod na laro ay patuloy silang mag-step up, lalo na sa defensive ends.